Iniulat naman ng PNP APEC Security Task Force na walang kaugnayan sa APEC Economic Leaders Meeting ang report na pamumugot sa isang Malaysian national sa Mindanao. Yan ang tinutukan ng aming kasamang si George Bandola. George? Update itong si PNP spokesman Chief Superintendent Wilben Mayor. At ang unang-unang inilahad ni General Mayor, walang nagbabago sa security plan ng ipinapatupad ng APEC Security Task Group. Kaugnay pa rin ang pag-iimplementa kung paano magiging maayos at matiwasay ang mga ginaganap na meeting o itong APEC Economic Leaders Summit, kung saan nagkakaroon ng iba't iba at salitang pagsasalita ang mga punong delegado o yung mga economic leaders mula naman dyan sa bahagi ng Makati, Shangri-La, kaharap ang mga negosyante at mga top mga CEO dito sa Makati. At ayon dito kay General Mayor, naging napakaganda nung kanilang mga naunang preparasyon at paghahanda hanggang sa aktual na implementasyon nito, mula dun sa mga pagsasarapan samantala ng mga mahalagang kalye o mga lansangan papasok at palabas dito sa bahagi ng World Trade Center at sa PICC Complex, at hanggang doon sa kung saan nakabilat ang mga importanteng tao o yung mga VIP na ating mga bisita. Sinabi nitong si General Mayor na hindi lamang sa Metro Manila nakatuon ang kanilang mga security preparations, kundi ang security package anya ay nakatuon din sa mga probinsya at sa mga lugar na labas sa mga lugar na pinaggaganapan ng APEC. Tinanong din itong si General Mayor kung may kaugnayan nga ba sa pananakot o pwedeng magdala ng takot sa ating mga leader at sa ating mga delegado ang nangyaring umano'y pagpugot ng ulo sa Malaysian National na unang dinukot dyan sa bahagi ng Borneo. Itong si Bernard Ted Fan na umano'y base sa report ay pinugutan ng ulo sa bahagi ng Inda ng Sulu sa pamagitan na rin ng Abu Sayyaf. Pero paggigit nitong si General Mayor, patuloy nilang vina-validate ang nasabing report at paniwala itong walang koneksyon para magdala ng hintakot o takot sa ating mga delegado itong nangyaring pagpukot. Kung sakali man ay ang mga commanders ng pamahalaan ay nandun na sa Sulu upang i-verify at paano i-contain ang nasabing sitwasyon. Maging ang napaulat na Davao bombing ay wala rin daw di umanong koneksyon o link para sa nangyayaring APEC Economic Leaders Summit. Kung ano't anuman ayon sa kanya, patuloy na nakanda ang pamahalaan at mananatili wala ring updating o pagpapalakas pa ng seguridad, kundi yung kung ano yung kanilang mga nauna na pagplanuhan ay ito yung kanilang i-implementa pa rin dito sa kabuuan ng APEC Economic Leaders Meeting.